Hey guys, 5 smartphone na wag nyo nang subukang bilhin dahil sigurado magsisisi lang kayo sa huli. Unang-una ito si Infinix Note 40 Pro Plus Overpriced Edition sa paglipas ng mga araw. Alam hindi nagiging worth it ang smartphone na yan. Di maraming lumalabas sa around 14,000 na SRP na mas maganda rito. Dahil yung smartphone na yan ay isa sa pinakamahal na smartphone ni Infinix na meron sobrang hinang processor. Majority naman guys sa mga smartphone ni Infinix super gaganda na ng mga design. Sadyang hindi lang talaga maiiwasan na may lumalabas pa rin talaga na mabibitin sa may processor. Dahil kung around 14,000 to 15,000 din naman guys yung budget natin, kaya napakarami natin pagpipilian. Tapos pwede pa natin hintayin yung papalabas guys ng Infinix 040. Na-curved display din yun, malakas yung processor, maganda yung camera, at sigurado mas okay dyan kay Infinix Note 40 Pro Plus 5G na overpriced edition. Pangalawa itong si Redmi 13 sa Poco C61. Actually guys, joke lang yan. Dito si Redmi 13C, dito si Poco C65. At itong dalawang smartphone na to guys, is pabibili na lang natin ng kulang 4,000 pagka nakasale siya at around 5,000 naman sa mga regular price nila. At yung bagong si Poco C61 guys, at ang Redmi 13C is nagpapanggap lang guys yung processor ng dalawang smartphone na yon na mas bago. At napakamahal pa ng presyo niya. Kaya kulang 8,000 yung kanilang SRP na merong G91 na processor. At ang G91 guys is galing lang yon sa may G85. Ginagawa lang nila is sino-overclock lang yung mga processor. Ang main difference lang nung dalawang smartphone na yon compare nga sa mas luma is naging supported siya ng 108 megapixel. Pero sa performance guys is same pa rin siya na to ng kulang 4,000 na lang. Compare mo naman sa dalawang smartphone na mas mahal na kulang 8,000 yung SRP compare dito na kulang 4,000 na lang. Actually nga guys, ang G91 is hindi pa yan galing sa may G85. Dahil ang G85 is galing lang sa may G70. At sa pagkakaalam ko, ang G70 guys is parang almost 5 years old na ang processor na yon. Dahil ang pinakaunang nakita ko na merong G70 na processor is si Realme C3. Sobrang luma na yon at sobrang tagal na. Kaya kung may Realme C3 ka pa, pagka kinumpare mo yung performance na yan dito sa may Poco C61 at sa may Redmi 13, wala tayong makikitang malaking difference. Pangatlo guys, itong apat na smartphone ni Realme mula Realme C61 hanggang C67. Sobrang mamahal niyan. Isa si Realme C67 sa merong pinakamahal na merong Snapdragon 685 na mabibili natin ngayon. Okay, magpapauto na porket naka Snapdragon, malakas na yan. Dahil si Snapdragon 685 is kalabay lang siya ng G85. Ang nakakatuwa pa nga rito guys, speaking of G85, si Realme C65. Naka G85 lang yan para sa kulang 10,000 na SRP ngayon. Hindi ko na talaga guys maintindihan si Realme ngayon, parang dati lang. Yung mga smartphone nila mayroong mga G85 na processor, nilalabas lang nila sa mga around 6,000 na mga SRP. Pero ngayon nasa around 10,000 na. Nag-upgrade yata si Infinix ngayon. Imbis ng specs, sa presyo sila nagtataas. Siyempre, isama nyo na rin ang Realme C61 at ang C63. Ang mataas lang sa dalawang smartphone na yan is yung RAM niya, saka yung storage. Pero overall, sa may processor, sa may camera, or even sa may display, ay napakamahal nila para sa around 8,000 at 9,000 na SRP. Dahil kung i-compare nyo guys ang specs ng dalawang smartphone na yan sa ibang smartphone brands, makikita nyo ang specs ng Realme C61 at C63 sa mga kulang 5,000 na mga SRP. Pangapat itong si Tecno Spark 20 Pro 5G. Grabe, para sa may 10,000 na SRP. Halos same specs lang to ng 4G na version ang Tecno Spark 20 Pro. Sadya naka 5G lang siya, pero sa specs niya, same pa rin niya ng 4G na version. Sa may camera niya, sa may display, or even sa may performance. Kung 5G lang naman guys ang mahalaga sa inyo, I think okay na ang Itel P55 5G. 5,000 lang guys yung kanyang SRP, pero same performance lang ni Tecno. O kaya guys, abangan nyo lang na mag-sale yung OnePlus C3 Lite. Nasa around 10,000 lang yan pagka naka-sale, pero naka-Snapdragon 695 5G pa tayo. Mas literal na masulit yan kung kay Tecno para sa akin. Panglima guys, itong tatlong smartphone ni Itel. Itong sa Itel A50, Itel A50C, saka ang Itel A70. Sobrang hihina ng mga processor na yan sa mga around 3,000 to 4,000 na mga SRP nila. Yes guys, alam ko mahirap mag-demand sa ganitong presyo para magkaroon ng magandang processor sa isang smartphone.
Ang kaso lang guys, hindi natin pwedeng baliwalayin sila Infinix Smart 8, si Tecno Spark Go, saka ang Realme Note 50. And guys, mga around 3,000 to 4,000 lang din siya. Pero retail na mas magandang specs compare kila Itel. Tapos ang problema ko pa sa mga smartphone yan ni Itel is hindi sila supported ng 5 GHz na Wi-Fi. Naka 2.4 GHz lang sila at sobrang bagal niyan pagka magda-download tayo ng games or any app sa may Play Store. Compare mo sa tatlong binanggit ko na to, sila Infinix, sila Tecno saka sila Realme. Malakas na yung processor nila pero meron pang 5 GHz na may Wi-Fi. Kung papasihin nyo guys, karamihan sa mga sinabi kong mga smartphone dito, mga hindi ko ginawa ng review. Dahil makita ko palang specs niya, alam kong hindi na sila interesting para sa akin. And then guys, yung limang smartphone na sa tingin ko hindi siyang worth it bilhin ngayon, dahil magsisisi lang kayo. Actually, lagpas pa nga sa 5 yan. Balik na lang po ako nakatulong. Thanks for watching.